Hello everyone, kumusta po ang lahat? Ngayon po ay ika-24 ng Abril, 24th of April 2024. Ngayon po ay pag-uusapan natin yung mga nakaraang issue regarding kay unang-una, pupunta tayo kay First Lady, then yung pagsagot ni Vice President Sara Duterte, at ang sagot din naman ni ang ating presidente na si President Bongbong Marcos sa issue ng dalawa. So pero bago yan, tingnan muna natin yung ating currency exchange. Ito po yung ating currency exchange ngayon sa live po yan. Yan po yung ating currency exchange. Live po yan. Ang $1 po ay 57.691. Yan po yung sa $1 ng exchange ng Philippine Peso. Pwede po kayong mag-add dyan ng currency kung anong gusto nyo. So, yan po. Punta lang po. Halimbawa po, gusto nyo ng euro to peso. Click nyo lang po yan. Makikita nyo yung euro, 1 euro ay equivalent to 61 640. Or gusto niyo naman yung British pound to peso ay 71.710. Ang ating pong naman na Japanese yen ay, so 1 yen is 0.37. Yan po, peso. Yan po yung ating mga So yan po, $1 is 57. Yan po yung ating currency exchange. Pupunta lang po kayo sa kung gusto niyo makita yung live na yan. Yan po, XE personal. Okay po, so punta po tayo sa issue nung tingnan po mga natin yung kay First Lady. Ito po yung sinabi ni First Lady nung una kay BP. So balikan natin. Sila ni Vice President Sara Duterte. May hindi raw kasi nagustuhan si First Lady Liza sa ginawa ni VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Yan ang pasilip na sagot ni First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni Liza sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Tune-In kay Tunying. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara, pero meron daw siyang hindi matanggap. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. So, yan po yung sinabi ng ating First Lady. So, alam nyo na po yan dahil ilang araw na po lumipas yan. At sinagot na po yan ni ating BP Sara. Nagkaroon po ng mga diskusyon dyan yung mga pro First Lady at ang mga pro Sara na mga vlogger. So kanyang-kanyang diskusyon yan, kanya-kanya silang opinion at kahulugan kung ano yung mga sinabi. At puntahan na natin yung sinabi ni BP Sara. Puntahan natin yung sinabi ni BP Sara. Ito po yung sinabi ni BP Sara. Ito po yung sinabi ni BP Sara. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno.
dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. So yan po yung sinabi ng ating Vice President Sara Duterte. So una po yung sinabi ni First Lady na batchat ka sa akin, then sumagot po yung ating BP na nirerespeto niya o naintindihan niya na bilang isang tao, karapatan ni First Lady na magalit at magkaroon ng sama ng loob bilang isang tao. Pero yun po ay sabi niya na hindi niya po isasama sa trabaho nila ng ating President Bongbong Marcos. So silang dalawang mag-uusap, hindi po kasama si BP doon. So kanya-kanyang interpretasyon na naman yan, kanya-kanyang kahulugan na naman ng mga vlogger yan. Siguro sa inyo marami dito nakakapanood ng mga YouTube vlogger na pro or anti. So sila Banatbay sa pro Sara, Banatbay, Coach Oli de Banateros, at sa side naman ni First Lady or ng administrasyon, nagtatanggol sila Mike Abe at silang Coach Jared at marami pang iba. Yan po yung mga rason at mga mga opinion o kung ano yung mga kahulugan. So alam ko marami na sa inyo nakakapanood. Puntahan naman natin yung sinabi ni ating President Marcos tungkol sa issue ng dalawa na yan. Tingnan natin. What a lucky husband I am. That I have a wife very protective sa akin kahit na mas may nakita hindi maganda sinabi tungkol sa akin. Talagang she gets very upset. Hindi masisili Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si First Lady Liza Araneta Marcos sa naging pahayag nito laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, natural lang sa isang asawa na masaktan o magdamdam kapag nakakarinig ng mga hindi magagandang salita laban sa kanyang mahal sa buhay. Sinabi rin ng Pangulo na tiyak namang nauunawaan ni VP Sara ang ganitong pakiramdam. You cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Sa isang panayam, inamin ng First Lady na sadya niyang dinededma o hindi pinapansin si VP Sara kapag nakikita sa ilang event dahil sa umano'y pagtawa nito ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM sa isang rally sa Davao City. Ngunit ayon kay PBBM, dapat maunawaan ng publiko na hindi sanay sa politika ang First Lady. Ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami manihit na kami sa mga insulto, kung ano-ano, personal na insulto, ay policy, lahat, manihit. Siya hindi siya balik sa political family. Kaya siguro, she still has to learn na magpalagpas ng konti. Ibang masasakit at maiinit at mahangin sa salita. Muli rin isinantabi ni Pangulong Marcos ang usaping dapat palitan na bilang kalihim ng Department of Education si VP Duterte. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo hindi papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, hindi ba, tatanggalin na talaga natin. Hindi naman ganun simple Hindi ganun simple, Sara.
Sa kabila nito ay kay Pangulong Marcos, mag-uusap sila ni VP Sara ukol sa isyong ito. Kumpiyansa ang Pangulo na maaayos rin ang problemang ito. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siyang na mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro, madali naman siguro plansahin at maging issue ito. Nel Maribuko, UNTV News and Rescue. So yan po yung naging pahayag ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sa pahayag ni Presidente na yan, so ang nakakuha ng puntos dyan ay ang mga pro-Duterte. Pero syempre, sa side po ng ating First Lady, so yung mga vlogger na nagtatanggol, hindi pa natin alam kung ano yung kanilang sagot. Pero meron ako nakitang isang vlogger na nagtatanggol kay First Lady at sabi niya, tawagin natin sa pangalang Mike Abe. Ang sabi ni Mike Abe na nagkina-question niya yung Pangulo, bakit daw parang pinoprotektahan ni PBBM si ating BP, bakit daw meron pa siyang sinabi na hindi maganda, hanapin natin yun. Pero para sa aking opinion dyan, so malinaw na sinabi ni President Marcos na kasi maraming nanawagan na Sara, resign Sara. Bakit magre-resign? Napakalinaw na sinabi ng ginagawa niya yung kanyang trabaho. Maganda ngayon yung ng pamamalakad ng DepEd. At isa pa, sabi ni President Marcos, hindi corrupt. Sa kanya po nanggaling yan, hindi po kung kani-kanino, sa presidente mismo. So yung mga nagsasabi na mag-resign si BP Sara, sorry po, sa Pangulo na po nanggaling yan. Subukan natin tingnan yung sinabi ni Mike Abe. Hanapin natin yung sinabi ni Mike Abe na First Lady feels. Ito po yung sagot ni Mike Abe, yung kanyang puna sa President Marcos. Medyo mahaba yan pero titingnan natin yung yung mahalagang sinabi niya lang. Yan, pinaparinig niya yung sinabi ni ating President Bongbong Marcos, kung ano yung sinabi, kung ano yung sinagot niya, pinaparinig niya sa mga followers niya. When you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya na mga nagsabi tungkol sa ano-ano. Yun! Basag sila Mike Abe doon. Kasi nga, pilit nilang dinadamay si Vice President Sara Duterte sa mga sinasabi ng the former President Rodrigo Roa Duterte against kay President Marcos. Hindi naman po si VP Sara ang nagsasabi nun. Hindi naman po pwedeng kontrahin ni Vice President yung ama niya. Kung paano po na hindi kinukontra ni President Bongbong Marcos sila First Lady at kay tinatawag natin si Speaker Romualdez, hindi niya po pinaglalaban si BP doon. Kung ano po yung sinabi nila First Lady, kung ano po yung sinabi ni Speaker, wala po sinasabi hindi po pinagtatanggol ni President Marcos si BP. Ang sinabi niya ni President Marcos ay tungkol sa resign, na hindi po pwedeng niya basta tanggalin si Vice President sa kanyang DepEd as a DepEd Secretary dahil wala naman po siyang ginagawang masama. Sinabi niya pa nga hindi corrupt. So balikan po natin yung sinabi ni Mr. Mike Abe. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat ng naging
naging issue. Ito. So sir, sa meeting po natin, you will assure the Vice President that she will not be replaced as DepEd Secretary. She will. She doesn't need reassurance. She knows that. She knows that. Yeah, she will be replaced. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa ang trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nakasakit sa lima, o di papalisan na namin. O hindi talaga marunong, o pura, di ba, tatanggalin na talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Yun. Hindi po ganun si Inday, sabi ni President Marcos. Ang mukha ni Mike Abe hindi maipinta eh. Hindi ganun si Inday, Sara. Alright? I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. And our conversation will be precisely that. You know. So si President Marcos, sabi niya kay Sara, sigurado naman na maintindihan ni Vice President Sara yung sentimento ni First Lady dahil pareho silang nanay. Siyempre masakit para sa asawa na ginaganon yung asawa mo na kung ano-ano yung sinasabi. Naintindihan naman ni BPO yun ang sabi ni President Marcos. Ganun din naman si BP, naintindihan din naman niya yung sinasabi ni First Lady bilang isang tao, karapatan niyang sumama ang loob at magalit. Maganda po yung sinabi niya. Pero yung mga nakapaligid po sa kanya, yun po yung questionin natin. So punta na po tayo dun sa sinasabi ni Mr. Mike Abe. You sasalita. President Sara Duterte and Secretary Department of Education, kaya bang gawin? Kaya bang ipagtanggol ni Vice President Sara Duterte si PBBM sa kanyang pamilya? Di ba? Paano kayang ipagtanggol ni BP si President sa kanyang pamilya? Unang-una, yata parang nakakalimutan ni Mr. Mike Abe. Nung hindi pa tumatakbo pa lang silang dalawa ni Presidente Marcos, si BP po ay hindi niya po sinunod yung gusto ng tatay niya na tumakbo bilang isang presidente. Bagkus nakipagkasundo si BP kay Bongbong Marcos na silang dalawa ang tumakbo. Hindi po kailangang ipagtanggol ni BP si Bongbong sa pamilya niya kasi ibang usapan niya, pamilya yan eh. Ganoon din naman si President Marcos, hindi niya pwedeng ipagtanggol si BP Sara kay First Lady. Sasabihin niya na gano'n, naintindihan lang, pero hindi pwede ipagtanggol. Hindi siya pwede pumanig kay BP Sara lang. Kailangan doon siya pumanig sa asawa niya. Ito si Mike Abe, iba yung gustong anong to eh. Kung ang pakaswerte ni Inday, Sara Duterte, pinagtatanggol ng Pangulo. Ang sinasabi niya, hindi halimbawa ay walang kakayanan o kurap. Mr. President, nakalimutan mo yata. Until now, Mr. President, hindi pa na ipapaliwanag ng malinaw sa taong bayan na siya may-ari ng pera. Saan ba ginamit ang 125 million pesos ni Sara Duterte sa loob ng 11 days? Wala bang corruption doon, Mr. President? Yang sinasabi ni Mike Abe na yan na 125 million, ayan po ay nasa COA na. Di ba pinag-usapan na sa sa Senado? Ang dahil pang tanong ni sino ba yung Senator Hontiveros, na pag-usapan po kasama po yung COA. Iyon po yung sabi na dati raw 15 days yata sabi, pero naging 11 days yung ginastos dun sa 125 million. Nasa COA na po yan. Pwede po siyang humingi ng kopya sa COA, sa Commission on Audit. Ay ewan ko si Mike Abe, ba't pinipilit pa rin yung 125 million? Ay napakatagal na yan. Confidential fund na yun. Tinanggalan nga nila ng confidential fund si BP eh. Dahil po yung confidential fund na yun po ay gagamitin sa mga insurgency sana.
sa mga nakaupo dyan sa Kongreso na mga makakaliwa. Yun po yung dapat magagamitan ng confidential fund ni BP. Pero ewan ko, ito si Mike Abe naman para namang di na kakapanood ng ano to, ng mga hearing. Tuloy po natin. Nagtatanong lang po ako bilang mamamayang Pilipino at isa sa mga nagmamalasakit sa ating bansa at sa iyo mismo. Paano nagtatanong hinuhusgahan mo nga tatanong kung saan yung sinabi na nga ng COA yan. Mr. President, please lang po, ang taong bayan, mga taga-suporta ng mga Marcos, sabihin natin, Taga-suporta ng mga Marcos, pero hindi po yung taong bayan lahat. Hindi po natin panilahatin yan. Ako po kontra po ako sa sinasabi ng mga nakapaligid kay President Marcos. Buti na nga lang at medyo matalino matalino si President Marcos at hindi sumusunod sa kanilang mga pahayag, mga nakapaligid kay President Marcos. Hindi sila sinunod na ipag-resign si BP Sara na tanggalin sa pagka-DepEd. So good job Mr. President. di man lahat, Marcos loyalists, Marcos supporters, galit na sa mga Duterte. Tama ka, hindi si Sara ang nagsasabi ng masasakit. Pero yung magpunta siya sa mga rally katulad ng sinabi ni First Lady, na nakangiti pa raw ng sinasabing, bangag ka, adik ka, yun ang kinagagalit ng iyong asawa, si First Lady. Sa'yo na rin nanggaling Mr. Mike Abe, nakangiti pa raw. Yun po yung video na yun hindi po yun yun po yung buong video na nakangiti pa raw. Nung nagsasabi si dating President Duterte na bangag, pinokus po yung camera doon sa nag-uusap po andun po si Senator Amy tsaka si Vice President Sara. Magkasama po sila doon sa rally na yun. Kayo na lang po ang humusga. Kanya-kanya po tayong interpretasyon dyan kung ano yung mga kahulugan sa mga nangyari ng mga nakaraan. Pwede po kayong mag-comment sa baba. Pag-diskusyon na po natin yan. Pwede po tayong kanya-kanya po tayong opinion dyan. So malaya po kayong mag-comment sa baba ng video na to kung sakali mapanood nyo. Tuloy po natin. Ngayon, pinagtatanggol mo pa rin. Anong meron, Mr. President? Anong meron sa inyong dalawa? Aba, yan ang sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko na sinabi ni Mike Abe. Anong meron? Presidente si Bongbong Marcos at Vice Presidente si Sara. Ginagawa nila ang kanilang trabaho dahil sila ang nasa kanila ang mandatos ng taong bayan, sila ang binoto. So kailangan nilang gawin yung kanilang trabaho. Pero yung mga ganitong reaksyon, kayo na po ang bahalang humusga kung ano po ang inyong pananaw dyan, ano po yung inyong kahulugan. So yan po yung sinasabi ko na may sinabi po si Mike Abe na hindi ko po nagustuhan. Bahala na kayo kung ano yung inyong magiging opinion dyan. Firstly, Sara Duterte, maliban sa kayo ay President at saka Vice President, nagtatanong lang po ako. Di ba? So yun na lang po muna. Medyo mahaba na po itong video natin. So sa medyo may mali siya yata yung pagtatanong ni Mr. Mike Abe. Yan na lang po muna yung ating diskusyon ngayon sa itong ating video. Medyo mahaba na po. Kung sakali pong makapanood nyo itong video na to, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-click po ang notification bell at like at i-share na rin po itong ating video. So sana po suportahan natin at mag-comment na po kayo sa baba kung ano po yung gusto niyo pag-usapan natin at tatalakay natin kung ano po yung gusto niyo talakayin natin ng mga video. Mag-comment po kayo, magtanong at gagawin natin ang ating makakaya para masagot po yung inyong mga katanungan. So hanggang dito na lamang po at mabuhay po kayo, mag-iingat po kayong lahat. Hanggang sa muli po, salamat.